Matagal nang bakante ang bahay namin sa probinsya matapos kaming lumipat sa Maynila dahil namatay ang itay. Napagdesisyon na naming bumalik pansamantala para ayusin ito. Ako lang mag-isa ang unang umuwi. Bitbit ang alaala ng mga kabataan ko sa lumang bahay at ang mga tanong na kailan may hindi ko nakuhang sagot. Malaki ang bahay, gawa sa kahoy. May dalawang palapag. Sa ilalim nito, may madilim na silong. Hindi ko kailanman pinuntahan nung bata pa ako. Lagi akong pinapaalalahanan ng lola ko noon na huwag akong lalapit sa ilalim ng bahay dahil lagi niyang sinasabi, may bantay dyan. Akala ko noon, tinatakot lang niya ako. Pero ngayong matanda na ako, may parte sa akin na nagtatanong, ano kayang meron talagang nandoon? Sa unang gabi ko, malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang paligid. Pero habang ako'y nakahiga sa lumang kama, may naririnig akong kaluskos mula sa ibaba. Mula mismo doon sa silong. Akala ko, daga lang. Kinabukasan, binuksan ko ang trapdoor sa likod ng bahay, papunta sa ilalim. Madilim, makipot, amoy lupa at luma na ito. Nang sinilip ko, wala akong nakita kundi mga lumang sako, kahon at alikabok. Ngunit habang paalis na ako, may narinig akong boses, mahina at pabulong. Tulungan mo ako. Natigilan ako. Walang tao sa paligid. Walang signal ng telepono. Inisip kong baka guni-guni ko lang yon. Pero gabi-gabi, palakas ng palakas ang bulong. Ulit-ulit. Iisa lang ang sinasabi. Tulungan mo akong lumabas. Minsan, pagising ko, may bakas ng putik sa sahig. Mula sa trapdoor, papunta sa hagdanan. Sunod-sunod. Parang yapak ng basang paa. Pinilit kong wag pansinin. Ngunit isang gabi, hindi ko na kinaya. Kumuha ako ng isang flashlight at muling bumaba sa silong. Pagbukas ko ng ilaw, nakita kong may hukay sa pinakaloob. Malalim. Hindi ko alam kung kailan nahukay yun. Dahil noon, wala naman yun. Lumapit ako at pagtingin ko ay may mga daliring gumagalaw. May kamay na umaabot pa itaas, puno ng lupa, nanginginig at duguan. Tumakbo ako paakyat, pero bago ko naisara ang trapdoor, may nakita akong mukha sa ilalim. Maputla, nakangiti, at nakakatakot. Nang kinabukasan, pinuntahan ko mga kapitbahay at ikwento ko ang nangyari. Tahimik lang sila hanggang sa isang matandang babae ang nagsalita. Dati, may nawawalang bata dyan. Anak ng kasambahay. Huli siyang nakita nung pumunta siya sa silong. At hindi na lumabas. Hindi na rin siya hinanap. Ang sabi, kinuha raw ng bantay. Mula noon, naging tahimik ang bahay. Pero bawat gabi, pakiramdam ko, may nakatitig sa akin. At minsan, bago ako matulog, naririnig ko ulit ang mga boses. Mahina, garalgal, halos pabulong. Salamat, pero hindi ka na makakalis.